Ika-26 na kabanata, Mga Paskin. Maagang bumangon kinabukasan si Basilio upang magtungo sa ospital. Nakatakda na ang gagawin niya sa araw na iyon. Dadalaw sa mga may sakit at pagkatapos ay tutungo sa universidad para sa kanyang lisensyatura at ang huli ay makikipagkita kay Makaraig para mangutang para sa pagkuha ng kanyang grado. Naubos na niya ang malaking bahagi ng kanyang naimpok sa pagtubos kay Huli at sa pagkuha ng isang bahay na matitirhan nito at ng kanyang ingkong. Hindi siya makapangahas lumapit kay Kapitan Tiago sa pangingilag na baka sabihin na ang gayon ay pauna sa mamanahing lagi ng ipinapangako sa kanya. Nang dumating siya sa San Juan de Dios at tanungin ng kanyang mga kaibigan tungkol sa isang paghihimagsik, ay napalundag si Basilio at naalalang binabalak ni Simon na hindi natuloy dahil sa mahiwagang nangyari dito. Takot na takot, nanginginig ang boses na tumango at nagpakunwaring walang nalalaman. Ang paghihimagsik! Natuklasan at parang marami ang nasa sangkot, sabi ng isa. Mga estudyante! Maraming mga estudyante ang kasangkot! Inisip ni Basilio na hindi na dapat pang magtanong at baka siya'y mahalata. Lumayo siya sa pulutong na ang dahilan ay ang pagdalaw sa kanyang mga may sakit. Isang kaibigang propesor sa klinika ang sumalubong sa kanya at matapos siyang pigilan sa balikat na lubang nakapagtataka, marahan siyang tinanong. Nasa piging ka ba kagabi? Nalilito si Basilio ng mga sandaling iyon. Hindi siya lumabas ng bahay at noong isang gabi pa ang naging pag-uusap nila ni Simon. Nagtangka siyang magpaliwanag. Sasabihin ko sa inyo. Ang bulong niya. Masama ang lagay ni Kapitan Tiago at saka kailangan kong matapos ang Mabuti nga ang ginawa mong di pagdalo, sabi ng propesor. Ngunit hindi ka ba kasapi sa kapisanan ng mga estudyante? Nagbibigay lamang ako ng hulog. Kung gayon ay isang payo. Umuwi ka na ngayon din at punitin lahat ng papel na maaaring maglagay sa iyo sa panganib. Nagkibit lamang ng balikat si Basilio. Wala siyang mga papel kundi mga tala para sa klinika, wala kundi iyon. Inisip niyang baka si Simon ang may pakana. Ngunit sinabi ng propesor na walang nalalaman ang mag-aalahas. Sumunod na sumagi sa isip niya ay baka si Kabesang Tales, pero hindi rin daw. Tanging mga estudyante lamang daw ang kasangkot. Nang magkaroon ng katatagan ay nagpunta siya sa universidad upang alamin ang dapat gawin at ayusin na rin ang kanyang pagtatapos. Sa halip na masiglang pulutong ng mga estudyante na nagkukwentuhan sa bangketa, may mga gwardya sibil na nagpapaalis sa mga estudyanteng lumalabas sa universidad. Ang una niyang nasalubong ay si Sandoval na kahit anong tawag niya ay nagpapanggap na bingi. Pagkatapos ay si Tadeo naman ang natagpuan na masayang masaya. Tila magkakatotoo yata ang walang katapusang bakasyon. Anong nangyari, Tadeo? Wala kaming pasok hanggang sa isang linggo. Marahil, mabuti! At pinagkiskis ang mga kamay sa katuwaan. Sinabi nitong ipipiit daw ang lahat ng kasapi sa kapisanan. Nakita ni Basilio na dumarating si Juanito Pelaez na namumutla. Nagtutumulin ito sa pag-alis. Siya'y isa sa lalong masigasig na maitatag ang kapisanan. Pelaez, anong nangyari? Wala akong nalalaman. Ako'y walang pakialam. Ang mariing sagot nito, saka nagmamadaling umalis nang may makitang mga tanod. Nagpatuloy sa universidad si Basilio upang tingnan kung bukas ang tanggapan ng kalihim upang makibalita. Mula sa malayo'y namataan niya ang kaibigang si Isagani na namumutla. Pinasisigla niya ang ilang kaklase sa malakas na tinig na tila walang kabuluhan sa kanya kung madinig man ng lahat. Hindi ko mawari kung bakit sa katiting na pangyayaring walang kabagay-bagay ay magkakawatak-watak tayo. Ngayon lamang nangyaring ang kabataan ni nabibilanggo dahil sa pagtatanggol ng kalayaan. Nasaan ang mga patay? Ang mga nabaril? Ano't tatalikod? Sino kaya ang may gawa ng gayong babala? Tanong ng isang galit na galit. Ano pa ang kailangang malaman natin? Sagot ni Isagani. Hindi tayo ang dapat magsiyasat. Bahala sila. Bago alamin kung paanong nasulat ang mga babalang iyo'y, hindi kailangang magpakita ng pagkampi sa kanila katulad ngayon. Doon sa may panganib, doon tayo dapat pumaroon, sapagkat naroon ng karangalan. Kung ang sinasabi ng mga paskin ay kaisa ng ating karangalan at damdamin, sino man ang sumulat ng mga iyo'y nararapat nating pasalamatan. Nang marinig ni Basilio ang gayong pagsasalita, kahit mahal sa kanya si Isagani, bahagyang tumalikod siya at umalis. Paroroon siya sa bahay ni Makaraig upang sabihin ang tungkol sa kanyang pangungutang. Sa kalapit bahay ng mayamang estudyante ay nakapuna siya ng mga bulong-bulungan at hudyatan ng mga kapitbahay. Dahil hindi niya alam ang sanhi ng pinag-uusapan ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad at pumasok sa silid. Dalawang bantay ang sumalubong sa kanya at tinanong kung ano ang sadya. Hinahanap ko ang aking kaibigang si Makaraig. Sagot niya.
Pinaghintay siya ng mga kabo. Nang lumabas si Makaraig ay kinausap niya. Hindi pa man siya nakapagsisimula ng sasabihin ay ipinahayag ng mga bantay na siya'y kasama sa darakpin. At pati ba ako'y darakpin? Gulat niyang tanong. Napahalakhak si Makaraig. Huwag kang mag-alala kaibigan. Sumakay ka sa karuwahe at isasalaysay ko sa iyong nangyari sa hapunan kagabi. Sinabi ni Basilio ang dahilan ng pagtungo sa bahay ni Makaraig. Hindi siya hinayaang matapos ni Makaraig at kinamayan. Maaasahan mo ako kaibigan. Sa araw ng iyong pagtatapos ay aanyayahan natin ang mga ginoong ito. At itinuro ang kabo at mga opisyal na dumakip sa kanila.